Nagsalita na po si PBBM, mga kaistorya. Hindi na nakatiis. May mga tao umano na gustong pabagsakin ang gobyerno at kumikilos na sila. Bukod pa dyan, alam naman natin na may mga taong gusto talagang patalsikin sa pwesto si PBBM. Delikado yung posisyon po niya. Siguro hindi na nakatiis ang Pangulo, kaya nagsalita na po siya ng prangka. Bihira po itong mangyaring ganito na nagsasalita ng prangka si PBBM. Kasi magaan po yan magsalita, ayaw niya makakasakit ng damdamin. Pero ngayon, direkta yung binitiwan niyang salita, may diin. Kasi nakikita rin naman ng Pangulo, talagang may kumikilos po, mga kaistorya. Para siguro pinsalain ang gobyerno natin at nakikita rin naman natin, mga kaistorya. Well, ang sabi po sa balita, ito tungkol ito doon sa GAA. Nag-file pa nga po ng kwan sa Korte Suprema Pinalaga na po ni PBBM, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. At kung bago po kayo sa akin pong YouTube channel, kung gusto nyo ang ganitong mga uri ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Palakihin ko na po ang atin pong reference. Tingnan po ninyo ito. 2025 GAA sa Supreme Court, PBBM. Nagbabala ng government shutdown. Nag-warning na si PBBM Kung yung General Appropriations Act, yan yung budget para sa 2025 ng gobyerno natin, mga kaistorya, para mapatakbo ang gobyerno at ang bansa natin. Kung idedeklara yan ng Korte Suprema na illegal o pipigilin nila, shutdown ang gobyerno natin. Bagsak ang gobyerno natin. Anong implikasyon ng pagbagsak ng gobyerno? Wala na. Yung mga nagnanais pabagsakin ang gobyerno natin, magtatagumpay na sila. Yung mga gustong pabagsakin ang bansa natin, kagaya ng China, magtatagumpay na po sila. Kagaya nga ng sabi ko, mga kaistorya, mawawala ang focus ng gobyerno sa pagbabantay at pagtatanggol sa teritoryo natin, pati na sa mga karapatan po natin, mga kaistorya. Grabe naman, oo. Now we shut down everything. I guess that's what they want. Yun talaga sa palagay ko ang gusto nila, yung i-shutdown lahat, gobyerno, bansa natin. They want the government to cease working. Gusto nila, matigil na po, mga kaistorya, ang function ng gobyerno. So yung matuloy, yung kanilang mga destabilization na ginagawa, sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., talagang may mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno natin. Unang-una na gustong patalsikin si PBBM. Alam naman natin yan. Nako, wag po kayo mga... sana naman ang Korte Suprema ay wag pumanig sa ganitong kwan. Anyway, alam naman ang Korte Suprema yan. Mga kaistorya, nagbabala. Ito, People's Tonight, radyo. Nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng matigil lahat ng operasyon ng mga ahensya ng gobyerno sakaling paboran ng Korte Suprema ang mga petitioners na question sa constitutionality ng 2025 General Appropriations Act or GAA. Sabi ko nga, pag bumagsak ang gobyerno, bagsak ang buong bansa, bagsak ang lahat ng Pilipino, mga kaistorya. Kala ninyo di tayo apektado nun? Gumaganda na takbo ng ekonomiya, gumagaan na, mga kaistorya, ang pagdadala ng buhay sa Pilipinas. Pagpabagsakin mo ang gobyerno, lahat ng functions ng mga ahensya ng gobyerno, bagsak yan, purnada yan, tigil yan. Yung ekonomiya, bagsak bigla yan. Umaangat na, bagsak yan. Back to zero yan. Back to first step na naman tayo, mga kaistorya. Bakit? Laki ng epekto niyan sa inflation. At ang laki ng epekto niyan, mga kaistorya, sa tiwala ng mga foreign investors sa gobyerno natin. Yung mga kasalukuyan ng nag-invest dito sa Pilipinas, nagsisis yan, tumitigil yan, lumalayas yan. At yung mga papasok pa lang, umiiwas na yan. Tapos bagsak, no? Tigil ang functions ng gobyerno. Kasama dyan ang natin, mga kaistorya, yung teritoryo natin, yung maritime territory natin, kasama yan dyan. Mawawala ang focus dyan ng gobyerno natin, magtatagumpay yung China. At yung mga pro-China, alam naman ninyo kung sinong kumikilos, mga kaistorya.
Kahit hindi na po natin banggitin kung sino-sino, nakikita nyo naman po laman ng balita mga kaistorya Di ba? Bakit? Gustong pabagsakin ang gobyerno. Destabilization effort daw po yan. Sinong i-destabilize? Natural, unang-una na administrasyon, yung presidente. O di ano ngayon ang mangyayari? Sino ang unang-unang panalo? Ay yung mga nagpabagsak sa gobyerno. Hindi ang taong bayan. Huwag kayong maniwala sa ganun. Bulahan yun, mga kaistorya. Bulahan yun. Nakakatakot kasi kung baka titigil ang functions ng ating gobyerno, malalagay sa alanganin ang kaligtasan ng bansa natin, yung seguridad natin, yung teritoryo natin, lalo na, nahuli po mga kaistorya, mga spy ng China. Sa naibalita ko kahapon, 2 na yung nahuli, pero sa pinaka-latest po na balita, ipresenta sa media, sa publiko, ng mga autoridad natin, 5 spies ng China ang nahuli. Nakakaalarma ang nangyayari sa bansa natin. Uulitin na naman ba natin yung pagkakamali natin sa nakaraan noong 1986? Anyway, hindi ako kasama noon. Bata pa ako noon. Mabuti hindi ako kasama roon. Tingnan nyo ang nangyari sa bansa natin. Malakas na ang militar natin noon. Umaangat na ekonomiya natin noon. Mura ang kuryente noon. Mura ang pamasahe noon. Mura ang krudo noon. Ang gasolina noon. Lahat mga mura. Pero anong nangyari nung pinabagsak ang administrasyong Marcos Sr.? Ultimo nga galunggong at sardinas nagmahalan Bakit? Ay, bumagsak ekonomiya taas bigla ang inflation. Yun ang epekto nun mga kaistorya Murang kuryente biglang nagmahal. Meralco pag-aari dati ng gobyerno isinapribado. Petron. Yun pong Bataan Nuclear Power Plant, ayun na, hindi po pina-operate. Yung mga flood control facilities na pinakamalaki umano sa Metro Manila, hindi itinuloy kasi pinulitika umano. Kung yun ay itinuloy, yung mga pagbahang malalaki sa Metro Manila, hindi sana nangyari. Tingnan niyo, uulitin na naman natin yung ganung pagkakamali. Hindi tayo binubuli ng China noon. Hindi tayo noon na nanakawan ng teritoryo. Nagdadagdag pa tayo noon ng teritoryo. Panahon ng Marcos Sr. naman talaga, nadagdag sa atin mga kaistorya. Yung mga dyan sa Spratly Islands, kagayang Pag-asa Island, at yung Scarborough Shoal na yan. Panahong Marcos Sr. na ideklara ang Municipality of Kalayaan, sakop yung mga isla na yan dyan sa loob ng exclusive economic zone natin sa West Philippine Sea na nasa Spratly Islands. Uulitin na naman natin. Ibang labanan ngayon. Pukpukan ang labanan ngayon. Masigasig ang China ngayon. Gusto nyo makontrol ng China ang bansa natin, mapasok ng China ang gobyerno natin, tuluyan nilang mapasok. Gusto nyo pag nangyari yun, maski batas trapiko sa kalsada, batas ng China, susundin natin. Posibleng mangyari yun. Papayag kayo ng ganon. Matakot kayo. Huwag kayong basta-basta pabula. Ito ay matapos pangunahan itong Martes. Enero 28 ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, at iba pang personalidad ang pagsusumiti ng isang petisyon na kumu-question sa legalidad ng 2025 national budget na nilagdaan ni Pangulong Marcos kasi ang sinasabi may blank items. Kalokohan yun. Makita nga sa Supreme Court kung may blank items nga. Ako hindi naniniwalang may blank items. Hindi yan lulusot sa BICAM. Diyan sa Senado, di yan lulusot kung may blank items yan. Pinuna rin ng grupong mga di umano'y blank items na nadiskubre sa Bicameral Conference Committee report ng National Budget. Kabilang sa mga respondent sa petisyon ay ang Kamara de Representantes na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez, Senado sa pamumuno ni Senate President Francis Chis Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Tiwala si Marcos na kayang depensahan ni Solicitor General Minardo Guevara ang 2025 GAA na itinuring niya na nasa solid footing sa aspeto ng constitutionality. Ako naniniwala ako, sa palagay ko ito po ay pamumulitika lamang mga kaistorya. Maganda na ang lagay ng bansa natin, sasayangin na naman ba natin ito? Gusto nyo balik na naman tayo sa bagsak na kalagayan? Magaganda na ang nangyayari sa bansa natin. Natural, sasabihin ng mga pangit, ng mga kapapaitan, ng mga antay. Kasi ang gusto nila sila ang makapwesto Pero kung sila ang nasa pwesto mga kaistorya, wala sila sigurong ngak-ngak na kung ano-ano.
Huwag kayong maniwala na para sa sambayan ng Pilipino ang ginagawa nila, kalukuhan. Kasi alam nila, pag pinabagsak nila ang gobyerno, pag pinabagsak nila ang kasalukuyang administrasyon, papalit sila, alam nila, biglang babagsak ang Pilipinas nun. Ang kawaawa dyan, taong bayan, sila ang unang-unang panalo dyan, hindi naman tayo. Tingnan nyo ito, third fastest growing economy in Asia, pangatlo tayo sa pinakamabilis na lumago ang ekonomiya sa buong Asia. Napakagaling na ng presidente niyan, mga kaistorya, dahil nagawa niya yan. Kaya tanggapin man nila, kaya hindi. Bakit? Ano bang klaseng kalagayan ng gobyerno? Ano bang klaseng kalagayan ng bansa ang inabutan ni Presidente BBM nung naupo siya sa pwesto? Bagsak na ekonomiya. Bakit bagsak na ekonomiya? Bagsak na gobyerno. Yung sa status ng financial system. Bakit? Kasi baon tayo, subsob tayo noon dahil sa nakaraang pandemya. Bagsak na bagsak ang ekonomiya natin noon. Nangako ang Pangulo, iaangat niya ang ekonomiya. Ginagawa na, naiangat na, naihanay na tayo sa pangatlo, sa pinakamabilis na umunlad na ekonomiya sa buong Asia. Ayaw ba nila niyan? Bahagyang lumago ang average economic growth noong 2024 na naitala sa 5.6% kumpara noong 2023 na naiulat sa 5.5%. Mas mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas sa bansang China. Lamang tayo sa kanila. Noong huling tatlong buwan ng 2024, naranasan ang 5.2% paglago ng ekonomiya. Bahagyang mas mabagal sa 5.5% naitala noong huling taong buwan ng 2023, ngunit sapat na ang mga naitalang paglago upang pumangatlo ang Pilipinas sa mga fastest growing economies sa Asia, kasunod ng Vietnam at China. Kita ninyo mga kaistorya? Ayaw ba nila nito? Eto pa, pati sa 2025, sabi ng mga eksperto, inaasahang mas lalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Inaasahan na mas mabilis pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa taong 2025 na inaasahang aabot sa 6% mula sa 5.6% ngayong taon ayon sa ulat ng Nomura Global Markets Research. Ito po ay CIBC. Ayan mga istorya. Magaling ang performance ng gobyerno natin ngayon. Tapos pababagsakin, sinong kawawa? Taong bayan, mga kaistorya. Ayon sa Nomura, ewan ko kung tamang pronunciation ko, isa sa pangunahing magpapalakas sa ekonomiya ng bansa ang mga proyektong infrastruktura na patuloy na itinutulak ng Administrasyong Marcos Jr. We think public investment spending will remain a significant growth engine as the government pushes for more progress on infrastructure projects which remain at the priority of the Marcos administration, sa adyang Nomura. Dagdag pa ng financial holding firm ang pagbaba ng inflation at pagtaas ng sahod ay magpapalakas sa household spending na magiging daan para sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pabagalin ang policy rates. Kita ninyo? Ayaw ba nila niyan? Uulit-ulitin ko. Pababagsakin ang gobyerno. Bait-bait ng presidente natin. Galing-galing ng presidente natin. Gusto nyo? Sige, palitan natin. Palit natin pro-China. Tigilan na natin to. Ay, ano pa bang ipaglalaban natin? Kung pro-China ang nasa Malacanang, nabulaga nga tayo mga kaistor. The law, sabi ni PBB mo, tingnan nyo kung gaano kabait, kamakatarungan ang presidente. The law must serve all Filipinos, not just a privileged few. Justice must find its way to the margins where it is most needed, reaching the underserved, the unseen, and the unheard. President Ferdinand R. Marcos Jr. emphasized at the 20th National Convention of the Integrated Bar of the Philippines as he urged lawyers to be agents of justice. Ibig sabihin, mga kaistorya, maging patas ang batas para sa lahat ng mga Pilipino at ang katarungan ay maipataw sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Ganun yan, yung pinakasimpleng paliwanag dyan
Di ba, mga kaistorya? Totoo lang naman kasi pagdating sa, alam natin sistema ng, di ba, ng paligid natin, pero ayaw ni PBBM ng ganun. Yan ang sinabi niya sa mga abogado. Eto pa, mga kaistorya, ha? Dagdag na balita ito. Gusto ko lang ibigay ito sa inyo kasi itong isinusulong ni Senator Francis Tolentino, maganda ito. Sa susunod o sa sunod-sunod na pag-aray ng mga Pilipino dahil sa mataas na presyo ng langis at kuryente, sang-ayon si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa panukalang itigil ang pagpapataw ng 12% value-added tax sa kuryente at sa mga produktong petrolyo. Mabigat yun, yung 12% na yun, na VAT. Oo, maganda sa gobyerno yan. Pero pasakit yan sa karaniwang mamamayang Pilipino. Noon binatikos yan yung value-added tax na yun Kasi kawawa naman talaga dyan ang mga mamamayang Pilipino na mahihirap. Yung mga mayaman, kayang-kaya nila yan Yung mga nagninegosyo, yung mga kumpanya, idadagdag lang nila yung mga kaistorya sa presyo ng kanilang produkto o serbisyo Wala daw, hindi nila mararamdaman. Ang kawawa dyan yung mga konsumidores, yung mga mamimili, di ba? Kaya kung babawasan, alisan ng 12% value-added tax ang petrolyo, ang kuryente, maganda. Bababa rin ang pamasahe at sanga-sanga na ang epekto niyan. Oo, ganun yan. Sa mga serbisyo, sa mga bilihin, sama-sama na yan. Kaya ko ito binabahagi sa inyo kasi maganda itong isinusulong ni Senator Francis Tolentino. Ayon kay Senator Tol, tagapagsulong ng exempting electricity sales from value-added tax, Senate Bill 2301, magkaugnay ang mga produktong petrolyo at kuryente dahil kapag tumaas ang presyo ng langis, tiyak na tataas din ang halaga ng konsumo sa kuryente ng consumers. Totoo yun. Kahit sa mga palengke, yung mga bili sa palengke tumataas. Kung aalisin o babawasan naman ang VAT sa langis, magkakaroon ito ng malaking benepisyo sa mga consumer at sa ekonomiya dahil mapapaluwag nito ang pasanin ng mga Pilipino sa kanilang mga gastusin. Exactly. Pag inalis mo yung VAT, wala nang bayarin. Phasing dapat hanggang makarating sa zero, sabi ni Senator Tol. Yan yun, mga kaistorya. Salamat naman kung ganun. Mag-ingat po huwag masyadong mapaniwalain mag-verify ng mga impormasyon, mga nababasa, narinig at napapanood. Timbangin ang mga impormasyon. Ano po, mga kaistorya, ang lagi nating ipagmalasakit bansa natin. Dahil pag bumagsak gobyerno natin, pag bumagsak bansa natin, tayo na mga taong bayan ang kawawa. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon, mga kaistorya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong mga uri ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Akin naman pong ikaliligaya iyon. Shoutout po sa lahat ng mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Maraming salamat sa inyong laging panonood, pag-antabay, pagla-like at pag-share at sa pakikinig. Kasi yung mga hindi nanonood, nag-headset lang, nakikinig kasi nasa trabaho, bawal cellphone. So ginagawa ng paraan. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansanga Pilipinas.